Kaya may nag-comment, para sa akin mas importante mga anak ko kasi dugo ko na nananalaytay sa katawan nila. So yun yung comment niya regarding doon sa post ko na yun. So syempre madami talaga na magdi-disagree, mag-agree, pero wala pananaw ng asawa ko yun. Ayun, ganito yung pagkakasabi niya sa akin kagabi habang nakahiga kami. Personal yun sa kama, habang nakahiga kami. Sabi niya, kung hindi ko pa daw ba ipapaano yung nasa tiyan ko dahil nga 'di ba hindi nga na-develop, wala nga buhay, ganyan. Wala nga heartbeat. Baka may napapanood daw kasi siya na parang nalalason, parang ganon. So, nag-aalala siya sa akin. Kaya sabi niya kung ipapaano na raw, kung may iinumin na raw ba ako or what, ganon. So, sabi ko, maghihintay pa ako ng 1 week kasi nga baka may miracle pa. And sabi rin sa akin ng OB ko, meron na raw akong parang inumin para nga ma-flash, parang ganon. So, sabi ko, gusto ko muna magpa-ultrasound before ko may inumin ng kahit ano. Kasi, wala, parang naisip ko kasi baka malay mo may miracle biglang magka-heartbeat, hindi natin alam, 'di ba? So sabi sa akin ng asawa ko, ayun, na yun nga daw kung mabuhay daw si baby. Parang in the future pa to, syempre kung mabubuhay to, syempre buhay pa din ako, 'di ba? Pero kumbaga siguro kung papipiliin pag manganganak ba na parang kung pwede ako maganon or mabuhay si baby, ako mawala, parang ganon. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kasi laging sinasabi rin sa akin ng asawa ko na ako lang daw yung importanteng tao sa mundo. Parang ganun, Teda yan. Di ba laging sinasabi ni Nathan, ako lang yung taong importante sa mundo? Oo, yun. Ganun kasi yung mindset niya. So, ako hindi ko siya mapipigilan na ganun yung mindset niya. And nung tinatanong niya ako nung nasa Sikihor kami nun, katabi naman nun si Ate Andy. So, tatawagin ko naman si Ate Andy. Ate Andy, parito ka, dali. Parito ka. Nung nasa Sikihor tayo, nung tinanong mo si Nathan kung sinong mas importante, kung ako o yung mga anak namin, anong sagot? Si ma'am. Anong pagkakasabi niya? Kasi yung mga bata nga mag-aasawa din yan, sila magsasama forever. Di ba? Di ba? Apa. Kahit may katabing iba, ganyan yung sagutan ng asawa ko. And tinanong ako ni Nathan, di ba, pag ako naman daw yung papipiliin, kung ano daw pipiliin ko, kung siya o anak, anong sagot ko? Anong sagot ko? Anak. Hindi, parang undecided ako. Hindi ako makasagot. Kaya niloko ako ng asawa ko. Sabi niya sa akin nun, ayan, di ka makasagot, no? Basta ako sure. Di ba sabi niya, basta siya daw sure, ako daw pipiliin niya. So, lagi nga niya sinasabi, wala daw siyang pakialam kahit kaninong tao. Ako lang daw yung importante sa mundo. Lagi niya sinasabi. Pero alam niyo guys, kita naman kung gaano niya kamahal yung mga anak namin, di ba? Kita niyo naman kung gaano niya lambingin, laruin, alagaan, mahalin. Pag may sakit yan, siya yung di mapakali. Kumbaga, siguro, parang ang ibig niyang sabihin, dun sa sinabi niya, yun nga, pag ako yung nawala, hindi niya kakayanin. Lagi niyang sinasabi sa akin na pag nawala ako, baka daw sumunod siya. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin. Alam niyo naman yung asawa ko, di ba, mayroon siyang letter D. So, medyo, siguro, iba rin yun talaga yung way of thinking niya. And hindi niya kaya. And bago ako, yung kay baby na maano nga namin na walang ano, alam nyo ba, ito, hindi ko kasi ito nakwento, pero may video ako nito. Hindi ko alam kung ipopost ko ba siya or hindi, na sinugod ko siya sa ER. And yeah, sa mga hindi alam, sinugod ko siya sa ER kasi nagtaas yung BP niya like 140/100. Tapos ngayon, nakaupo lang daw siya dun sa may garahe namin, nag-uga-uga daw siyang gano'n. Sabi ko, di na pumasok siya. Ang bilis daw ng tibok ng dibdib niya. Tapos, parang nahahapo daw siya na nabibitin yung hininga niya. So, dinala ko sa ER kasi nga, syempre, natatakot ako bilang asawa. Mahal ko rin yung asawa ko, di ba? Kumbaga, dinala ko siya sa ER. Pina-CT scan ko, ECG, blood test, kompleto lahat. Ayan, normal ang lahat, eh. Tapos, blood test lang niya, yung pressure lang niya yung mataas, 140/100, which is hindi normal kasi 120/80 yung normal. So, anong nangyari nun? Pina-ER ko nga siya. Tapos, yun nga, normal lahat ng test. And sabi ng doktor is anxiety. Ngayon, bilang alam niyo naman yung mga tao may letter D, hindi talaga sila pala sabihin ng mga nararamdaman nila, ganyan. Tinanong ko siya, sabi ko, Daddy, ano ba yun? Ano ba yung gumugulo sa isipan mo? Tapos ang sagot niya sa akin, feeling daw niya kasi nahihirapan daw ako sa mga issue, mga ganyan. Sabi, kasi kasalanan daw niya. Basta parang mga ganun-ganun yung sinasabi niya. Kasi nga alam niyo yung asawa ko, talagang tumatahimik lang yan. Hindi siya vocal, hindi siya nagpo-post na din talaga sa social media. Puro ako lang, puro anak lang namin, family, parang ganyan. Pag binabati ako naman talagang inalisan na niya yung buhay social media. Hindi na nagbabasa ng comments, naka-off comments na nga yan, 'di ba? So ganun.
Ngayon, sabi niya baka daw kasi nahirapan ako kasi nga daw sa mga issue-issue na dulot niya, parang ganun. So sabi ko, hindi ako natatakot sa kahit anong issue, basta kasama kita. Ay, charis. Yung kumbaga, hindi ako na sa mga issue-issue na yan. Sa totoo lang, excited nga ako. Kasi nga, gusto kong matapos na. Kumbaga gusto kong peaceful na. So magkakaalaman na. Parang ganun yung mindset ko. So ako, iniisip niya kasi na baka nai-stress ako. Ayaw kasi niya na nai-stress ako kahit tanungin yung mga staff namin. Talagang gusto niya lagi lang akong masaya. And alam niyo ba, sinabihan din ako niyan kahapon ba yun? Basta nakahiga kami doon, magkayakap kami sa baby's room. Sabi niya, ang asawa daw na madaldal ay hindi kaloob ng Diyos. Sabi ganun. Pinapanood niya kay Brother Eli kasi nga di ba dating daan yan dati. So sabi ko, di ba? Parang pinaparinig niya sa akin ng personal. So, ayun, gusto niya talaga na quiet lang din ako. Ayaw niya talaga yung nakikipag-away pa ako, nakikipag-issue-issue pa ako, nagpaparinig, sumasagot. Ayaw niya na ng ganyan. Gusto niya talaga peaceful life. Sabi niya nga sa akin alam mo mami, tinan mo, ang saya ng buhay natin, tinan mo ang anak natin, ang saya natin araw-araw. Dapat hindi ka na sa mga issue-issue na yan, deadmahin mo na yan. Parang wala ka nang pakialam, parang ganun-ganun niya sa akin. So, ayun. Tapos dun sa sinasabi niya na pag nga daw ako ay naganon dahil nga sa panganganak, baka naman yung sabi niya, 'di ba? Baka daw matakwil daw niya or hindi or lagi daw siyang galit forever. Parang ganun yung sabi niya kung hindi man daw siya sumunod. Yun yung sabi niya sa akin kahapon. And ako syempre, hindi ko alam kung matutuwa ako or hindi. Kasi nga syempre, medyo seryoso kasi siya nung sinasabi niya sa akin. Tulad nga sabi ko, minsan lang yan magdrama sa akin. And pag nagdadrama yan talaga ng ganyan, pinopost ko talaga kasi gusto ko maalala yung mga lines na sinabi niya, yung makabagbag damdami na sinasabi niya, parang ganun. So, ayun. Talagang, di ko alam. Pero pag ako tinatanong niya, lagi hindi ako makasagot. Kasi nga, syempre, bilang nanay, anak at asawa talaga na, di ba tayo nga pag minsan pag mga anak, kaya mong alay yung buhay mo para sa anak mo. Pero syempre siya, alam ko na agad na pag ako ng anak, ang pipiliin niya, kapag ka between life and death talaga, feeling ko talaga ako. Kasi nga, ganun siya. Talagang straightforward siya magsalita. Nung tinanong siya nung nasa Sikihor ni Ate Andy, nung pagkatanong kung anong pipiliin, anak daw o ako. Kung sino daw yung parang mas mahal, mas mahalaga. Sagot niya nun, ako lang daw. Parang ganun. Pero kita nyo naman kung gano'n siya ka mapagmahal sa mga anak namin. Talagang kita nyo naman kung gano'n siya ka ano. Kumbaga siguro, parang sabi ko nga, straightforward talaga siyang magsalita. Wala man lang feeling ko, walang ganun. Parang sabi niya, nung tinanong siya ni ate, sabi, ikaw, ako lang daw talaga. Kaya ganun. So, sa mga negative comments or what, dun sa statement na yun ng asawa ko, hindi kasi kami guys yung, kala mo yung mga celebrity na i-filter yung mga sinasabi. So, yun yung sinabi niya, kaya yun yung pinost ko. So, kung feeling nyo man is masakit para sa mga ibang nanay dyan, yung linya ng asawa or mister natin na ganun, nasa sa inyo na yun. Pero ako naiintindihan ko yung ano niya kasi sobrang halaga talaga sa kanya ng nararamdaman ko. Na ultimo nga, for example, kahit pamilya niya, before dati na parang kahit yung tatay niya, lolo't lola niya, ganyan. Kumbaga, parang ayaw niya na na parang may masasabi sa akin or masasaktan. Talagang naaano agad siya. Kaya sinasabi ko sa kanya, nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, lolo't lola mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan. Ako yung ganun talaga sa kanya. Ako yung nagpaparealize sa kanya. Pero sa kanya, once na inano talaga ako, parang off na siya. Parang dead man na siya. Basta parang ganun siya. Hindi ko maintindihan. Pero sabi naman nila, mas maganda daw yung asawa na hindi mama's boy or papa's boy. Kasi nga, parang syempre, focus yung asawa talaga, mga anak, ganyan. Hindi ko alam, pero kasi siya, talagang pag ako yung talagang binubura na niya sa buhay niya. Parang dead man na siya, parang di na ikaw nag-exist sa mundo. Ganun siya. Kaya kahit anumang advice ko sa kanya, na ganito mo parang yan. Parang pag naumay siya, wala na. Ganun siya. So ayun, iba-iba talaga tayo ng mindset. Pero yun nga, hindi ko naman kailangan i-sugarcoat yung mga sinasabi ng asawa ko. Kung yun yung sinabi, di yun yung sinabi. Pero ako, alam ko naman na mahal niya naman talaga yung mga bata. As in, love naman talaga niya. Kita nyo naman sa mga video. Sabi ko nga sa inyo, mas maalaga yan sa mga anak kaysa sa akin. Mas nabubuhat niya, nalalaro niya. Kasi ako, itataas ko pa lang si Nathan yan. Aray, ngalay. Parang ganon. So siya talaga, marami siyang time. And kahit nga pag inaya ko nga yung mag-Amerika, di ba nga may visa na kami. Sabi ko, iwan mga bata, kami lang dalawa. Ayaw niya. Hindi siya sanay kahit isang araw lang na hindi makikita yung mga bata. Ayaw niya. Gusto niya kasama talaga lahat. Pagkasama mga bata, kasama lahat ng yaya. So talagang bukod sa magastos, mahirap kasi nga yung visa na naman, at sikasuhin na naman, ganun. So ayun lang.
And saka sa nagsasabi ng mga peke daw yung mga pinupost ko na ganyan, tayo nakakaya naman magpo-post ako tapos mababasa ng asawa ko, nakapublic yan, no, kitang-kita niya. Sasabihin nun, ang invento naman ng misis ko, parang nakakaya naman. So, hindi ko alam kung hindi nyo ba na-experience na sabihan na ganyan ng mga asawa nyo, kaya parang feeling nyo is imposible yung mga ganong line. So, ayun lang.